Maligayang pagdating sa kwento't pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan, at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda, at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pag-idlip. Tara, makinig at magpahinga. May isang lumang terminal ng bus sa bandang norte ng Luzon. Hindi kilala ng karamihan. Ngunit palagi raw may isang matandang lalaki na nakaupo sa pinakadulong bangko tuwing hapon. Hindi siya nangingialam, hindi nagsasalita, at hindi umaalis kahit magsara na ang mga ticket booth. Ayon sa mga driver at konduktor, matagal na nilang nakikita ang matandang iyon. Kulay abo ang buhok, nakabarong na luma pero malinis, at laging may hawak na maliit na supot na parang regalo. Wala raw siyang kahit anong hinihingi. Wala ring sumasama sa kanya. Laging mag-isa. Ang pangalan niya ay Mang Isko. At ang dahilan kung bakit siya naroon gabi-gabi ay isang kwentong matagal nang hindi gaanong ikinikwento ng sinuman. Ngunit hindi rin tuluyang nakakalimutan. Ito ang kwento ng pag-ibig na hindi sumuko kahit lumipas ang mga dekada. At isang pangakong tinutupad pa rin kahit wala ng kasiguruhan. Taong 1968 pa nang unang magkakilala sina Mang Isko at Aling Rosa. Pareho silang kabataan noon. Si Isko ay konduktor sa isang lumang bus na dumadaan sa mga maliliit na baryo. At si Rosa naman ay empleyada sa isang maliit na tindahan ng tela. Bawat hapon, tuwing 6:00, sumasakay si Rosa pauwi. Nasa huling bahagi ng bus ang paborito niyang upuan. Yung may bukas na bintana kung saan pumapasok ang malamig na hangin ng kabukiran. Magandang hapon po. Bungad ni Isko noon habang inaabot ang tiket. Isang banayad na tango lang ang tugon ni Rosa. Ngunit hindi yun nakalampas kay Isko. Simula ng araw na yun, lagi niyang inaabangan ang 6 p.m. trip dahil alam niyang sasakay ang babaeng may malumanay na ngiti at buhok na mahaba. Hindi nagtagal, nagkapalagayan sila ng loob. Si Isko ang laging huling nagbibigay ng tiket kay Rosa para mas matagal silang magkausap. Minsan, nagdala pa siya ng suman. Minsan naman ay lansones. Si Rosa, kahit mahiyain, ay natutong tumawa ng malakas sa mga biro ni Isko. Hanggang sa isang araw, sa kalagitnaan ng biyahe, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napilitan silang huminto sa isang waiting shed dahil baha sa daan. Nasa loob sila ng bus, magkatabi, habang pinapakinggan ang malakas na hampas ng ulan sa bubong. Rosa, mahina pero may kumpiyansang sabi ni Isko, kung hindi ka hihinto sa biyahe ko, hindi rin ako hihinto sa'yo. Natawa si Rosa, pero hindi para insultuhin siya. Yung tawa na alam mong may nakatagong tuwa. At doon nagsimula ang pag-iibigan nila. Hindi naging madali. Mahigpit ang magulang ni Rosa. Ayaw nilang sa konduktor lang mapunta ang anak. Ngunit hindi umatras si Isko. Araw-araw niyang dinadalhan ng prutas ang mga magulang ni Rosa. Tinutulungan ang tatay nito sa bukid. Nag-aalok ng tulong sa anumang gawaing bahay.
Sa basma nagsimula ang pag-ibig nila. Sa sakripisyo ito tumibay. Makalipas ang 10 taon, oo, 10 taon bago tuluyang pumayag ang pamilya ni Rosa. Pinakasalan niya ang lalaking araw-araw siyang hinihintay sa terminal. Sa araw ng kasal, sinabi ni Rosa, "Isko, salamat hindi ka sumuko sa biyaheng ako ang destinasyon." At ang sagot niya, "Hindi ako titigil hanggat sabay tayong hindi bumababa." Nagkatinginan sila at lahat ng pasahero sa puso nila ay tumigil sa pagtakbo. Lumipas ang mga taon, nagkaanak sila, nagpatayo ng maliit na tindahan. Tumanda ngunit hindi nagbago ang ugaling sabay kumain, sabay matulog, sabay maglakad tuwing umaga. Ang pinakapaborito nilang gawin ay sumakay sa bus tuwing linggo para pumunta sa bayan. Hindi dahil kailangan, kundi dahil doon nagsimula ang lahat. At tuwing tinatanong sila ng mga tao kung bakit hindi sila nagsasawa sa isa't isa, sagot ni Isko ay lagi, biyaheng araw-araw ko pangarap, bakit ko naman hihintuan? Pero dumating ang araw na hindi kayang pigilan ng kahit sinong nagmamahal. Nagsimulang manghina si Rosa. Dahil sa katandaan, madalas siyang nakahiga, hinihingal, madaling mapagod. Si Isko, kahit hirap din, ay araw-araw nagpapakain, nag-aayos ng buhok ng asawa, at binabasahan ng lumang kwento kung saan sila ang laging bida. At sa huling linggo ng kanyang buhay, tinawag ni Rosa si Isko. "Isko, kung sakaling mauna ko, huwag kang masyadong malulungkot. Naghihintay lang ako sa kabilang biyahe. Alam kong darating ka rin." Pero umiling si Isko. Pilit na ngumiti. "Rosa, hindi ko kayang bumiyahe nang wala ka." Ngumiti si Rosa. Yung ngiting nakita niya noon sa bus. "At pag dumating ang araw na makabalik ka, dito mo ako hanapin. Dito sa terminal kung saan tayo unang nagtagpo." Iyon ang huling pangako nila. Pagkalipas ng 3 araw, lumisan si Rosa sa mundo. Nawalan ng gana sa lahat si Isko. Kahit na nandyan ang mga anak niya, iba ang sakit ng pagkawala ng kabiyak. Pero hindi siya pinabayaan ng pamilya. Binigyan siya ng kasama, binabantayan, kinakausap. Ngunit hindi nila mapigilan ang isang bagay. Tuwing hapon, umaalis si Isko at pumupunta sa terminal. "Bakit po kayo laging nandito, Mang Isko?" tanong ng batang konduktor na bago sa ruta. Ngumiti lang ang matanda. May hinihintay lang. At yayakapin niya sa kamay ang maliit na supot na dala niya. Isang supot na naglalaman ng puting bulaklak na paborito ni Rosa. Araw-araw, nagpapalit siya ng bago. Lumipas ang taon, hindi na niya kilala ang karamihan sa mga driver. Halos wala nang nakakakilala sa kanya, pero patuloy siyang nagbabalik. At kahit minsan ay may nagtanong kung bakit hindi na lang siya sa bahay magpahinga, ang sagot niya ay hindi na nagbago. Baka kasi ngayong araw, dumating siya. Hindi siya nakikipag-away, hindi nang iistorbo. Tahimik lang na naghihintay. Kahit malamig ang gabi, kahit wala nang dumadaan na bus.
kahit na pinipilit siyang pauwiin ng mga tagabantay. At kahit hindi niya sinasabi sa kahit kanino, alam niyang tinutupad lang niya ang pangako niya kay Rosa. Isang gabi ng Nobyembre, mas malamig kaysa karaniwan. Nagsisimula nang magsara ang terminal pero nandoon pa rin si Mang Isko. Nakaupo sa lumang bangkong kahoy. Mahina ang katawan niya. Mabagal ang paghinga. Ngunit hindi niya iniwan ang maliit na supot ng bulaklak. Lumapit ang guard. Mang Isko, baka gusto niyong umuwi muna. Walang bus ngayon. Ngumiti ang matanda. Payapa. Parang alam niya ang mangyayari. May bus na darating, sabi niya. At tumingin siya sa malayo, sa kalsadang madilim, tahimik, at walang anino ng sasakyan. Pagkalipas ng ilang minuto, dahan-dahang ipinikit ni Mang Isko ang kanyang mga mata. Nakahawak pa rin sa bulaklak. Rosa, andito na ako. Mahina niyang bulong. At doon, sa lumang terminal kung saan nagsimula ang lahat, huminto ang paghinga ni Mang Isko. Nakaupo, payapa, at may ngiti sa mga labi. Kinabukasan, isang kakaibang balita ang nagpagulat sa mga tao sa terminal. Ayon sa isang driver na naka-duty noong madaling araw, may nakita raw siyang lumang bus na dahan-dahang dumaan sa tapat ng terminal. Hindi ito modernong bus. Hindi rin kilalang ruta. Kulay dilaw at puti. Parang galing dekada 60. At ang higit na ikinagulat niya, nakita raw niyang may babaeng nakaputing bestida na nakatayo malapit sa pinto ng bus. Nakangiti. Hawak nito ang parehong klase ng bulaklak na laging dala ni Mang Isko. Pagdaan ng bus, sabi ng driver, nawala raw sila parang usok. Natuklasan nila ang katawan ni Mang Isko isang oras matapos noon. Payapang nakahiga sa bangkong lagi niyang inuupuan. Tila natutulog. Nakangiti. Ang supot ng bulaklak ay wala na. Simula noon, tuwing gabi ng Nobyembre, may ilang mga driver na nagsasabing may nakikita raw silang aninong na magkahawak kamay naglalakad papunta sa terminal. Hindi sila nakakatakot tingnan. Bagkus, parang dalawang taong matagal nang naghiwalay at sa wakas ay nagkita muli. Minsan daw, may naririnig silang mababang tawanan, parang pamilyar. Minsan naman, may naaamoy silang bango ng puting bulaklak na parang bagong pitas. At may ilan pang naghihintay ng bus na nagkukwento na minsan may umupo sa tabi niya, isang matanda, tahimik lang. Tapos paglingon niya, bigla itong nawala. Ngunit hindi ito pinagmumultuhan ng takot. Sa halip, dala nito ay kakaibang lambing. Parang ipinapaalala lang na may mga pangako na kahit kamatayan ay hindi kayang sirain. Kaya hanggang ngayon, ang istorya ni Mang Isko at Aling Rosa ay kinikwento pa rin ng mga taong nakakita sa kanila. Hindi dahil nakakatakot ito, kundi dahil nakakagaan ng puso na malaman na may pag-ibig palang ganito katatag. Ang pag-ibig na kahit anong panahon, kahit anong edad, kahit anong hangganan, patuloy na maghihintay sa biyaheng pabalik. Maraming salamat sa pakikinig sa Kwento at Pahinga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento.
Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.